marating, marapating pagpapahayag ng anak. Di ba yung no one comes to the Father except the Son, because nobody knows the Father except the Son, and the Son knows the Father. Kaya nga laging kinakailangan, si Kristo ang tunay na daan, katotohanan at buhay. Dahil sa Kanya ay nakilala natin ang Diyos. Dahil sa Kanya ay napagaan ang bigat ng batas ng Diyos. Dahil sa Kanya ay kasi kung mababasa mo, kung naiintindihan mo ang lumang pagbasa, ang matawag doon sa Old Testament, parang ang puro pananakot ng Diyos, ano? Kasi sobra na yung mga ginagawa ng mga tao. Pero nang dumating si Jesus, katulad ng law, so may 10 laws si Moses na ginawang 400, 300, daming 600 na laws ng mga Pariseo, mga guro noon. Pinaliit ni Jesus, ginawan dalawa para hindi na magkagulo. Yung mga sinasabi ng Diyos sa lumang tipan, ayun, yung pala yung tamang salita, lumang tipan, pinaigdiin ni Jesus sa kanyang mga parabola. Kaya mga kwento ay nagkakaroon ng buhay. Dahil naiintindihan mo ngayon kung ano mga sinasabi ni Jesus. Dahil yon ang sinasabi ng Ama sa kanya at ang Ama. Kaya kung maiintindihan mo ang John 17, ibabalik ko yon kung paano kinausap ni Jesus ang Diyos para sa atin. Ano, sobra. Sobra. Tapos, eto huli na. I only have 10 minutes to. Alam niyo ba na hindi ko alam ang history ng Cursilio. Hindi ko alam. Pero ang regalo sa akin ng Diyos kahapon ay kung ano ang pinagmula ng Cursilio. Kung bakit itinatag ang Cursilio. Kung bakit, paano nangyari ang Cursilio, ipanaliwanag sa akin kahapon na napakaliwanag, sobrang liwanag. Kaya, yun yung pinagsabi ko, ang galing naman po, ang daming araw sa buhay ko ang meron, pero hindi yun naibigay sa akin. So, babasahin ko muna. Pero hindi, ito sinasabi niya, ito sinasabi. Alam niyo ba na ang kursilyo ay tinatag upang magparami ng banal sa buong mundo? Dahil naiintindihan ng lumikha nito ang tawag ng Diyos na ikaw ay maging banal. Kaya't ang unang talakay sa kursilyong ito ay kabanal, ay hangarin. Natatanda yung sinabi ko, dahil alam ng Diyos ang gusto ko na matapos ko ang 20 mysteries every day. Pinagkalooban niya ako ng oras na gawin yun. Alam niya na gusto ng kailangan ng Diyos na maging banal. So ginawa niya ang bawat araw, ang bawat talata, ang bawat mangyayari ay upang ilagay ang isang tao sa kabanalan at ihanda siya sa masalimuot na mundo. Kaya't ang mga ginang at ginoo na nakasulat dito ay tunay na pangyayari sa buhay ng tao dahil pinag-aralan niya ito, nakita niya ito, at sinundan niya ang mga buhay niya ito. At isinulat niya kung paano ito itatama ng isang tao upang sa paglabas nito ay hindi na matulad sa mga ginoo at ginang. Ano ang itinatalaga ng kursilyong ito? Ang pag-aaral, ang kabanalan at ang paggawa. Sa loob ng kursilyo, pag-aaralin ko kayo ng 3 araw. Dahil 3 araw na buhay si Jesus sa mula sa kanyang pagkamatay.
Kayong lahat ay namatay sa inyong mga kasalanan. Dahil sa inyong mga kasalanan, kayo'y namatay. Kaya't sa pagpasok nyo ng kursilyong ito, kayo'y bubuhayin ko. Sapagkat si Kristo ay isang buhay na Diyos, isang tao, nagpakatao, at nagpaka-Diyos para sa tao. At sa ikatlong araw ng buhay niya, sa ikatlong araw ng kanyang kamatayan, ang kanyang pagkamatay siya'y nabuhay na maguli. So ang nakikipag-usap sa ating Diyos sa araw-araw ay ang buhay na Kristong Diyos. At sa tatlong araw na yan, kayo'y mabubuhay na maguli sa inyong mga kamatayan. At inihahanda ko kayo bilang aking mga kawal, na kayo ang aking tagapamalita ng Ebanghelyo. Kayo ang aking mga kawal sa mundong ito na maghahatid ng kabanalan para sa kapwa-tao. Kaya, ang pagsisilbi bilang kursilista ay wala dapat bahid ng kaplastikan o walang bahid ng pagkukunwari. Dahil ang bawat isa na naging kursilista na ay nakaalam ng aking turo at ng aking pamamahayag. At kung mabubuhay tayo sa buhay na ito, nang taliwas sa turo na ibinigay sa inyo, ito ay inyong desisyon. At ito ay inyong dadalhin at sasagutin sa Diyos Ama na nakakaalam ng lahat ng inyong ginagawa. Kaya't bilang kursi, lista, ang bawat titik ng salitang iyan ay may kahulugan sa libro ng Diyos. Mabuhay ka bilang alagad ni Kristo. Ang katawang mistiko ng Diyos ay ikaw. Ikaw ang tunay na kawal sa mundong ito sapagkat binuhay ka sa loob ng 3 araw upang magpahayag ng mga misteryo ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung sinulat yun sa libro ng kahit na ano. Pero ito ang ipinahayag ng Diyos sa akin. Kaya, sabi ko, grabe. Grabe. Iyan ang isang regalo na hindi ko yun na makakalimutan sa araw ng Mount Carmel. Kasi kahapon, tinalaga ko na lahat ng mga imposible ay mangyayari sa akin. Inangkin ko na ang lahat ng imposible ay mangyayari sa akin at lahat ng imposible talaga nangyari sa akin kahapon. Alam nyo ba na simula 3:00 ng madaling araw, gising ako hanggang 9:00 na ng gabi, 9:30 yata. Dire-diretso yun at wala akong ginawa kundi magdasal. At ang bawat minuto ko, kahapon, nakikipag-usap ako sa Diyos na parang nagkikentuhan kami maghapon. At lahat ng pagkakwentuhan namin, may nababanggit akong tao. Ay akalain nyo na bawat pagkakatapos ko ng kausap sa Diyos tungkol sa tao na yan, tumatawag yung tao. Ay nagte-text yung tao. Hindi lang isa, dalawa, tatlong tao. At si Saint Therese of Child Jesus. Dahil alam kong batang-bata pa ako, siya ang aking naging example ng lahat ng gagawin ko ay dapat inialay ko kay Kristo. Habang naglalakad ako sa grocery, namimili kami mag-asawa, sabi ko, narito ka ba? Pakita ka nga. Sabi ko, sabi ko, imposible lahat ng hinihingi ko ngayong araw na ito. Alam ko, hindi ako nag-iisa sa pagdarasal. Pero kung naririto ka, magpakita ka sa akin. Sa lugar na pinuntahan namin, wala kang makikitang bulaklak doon. Sa daming beses na akong pumunta doon, wala yung bulaklak. Kung ang ibang mga grocery stores ay merong flower, yung tinatawag nilang grocery flowers. Ito grocery na to, wala. Wala lang ganun. But on my way out, may nakastick na bundle of roses sa dadaanan ko.
Kaya sabi ko, ay, nandito siya. Sabi ko, talagang nagpakita ka. Lahat, lahat, grabe. Alam mo, the whole time tayo nagdadasal ngayong araw na ito. Simula ulo hanggang paa, kinikilabutan ako. Kasi maraming maraming milagro ang Diyos. At nawa ang bawat isa sa atin na isang maging milagro para sa kapwa natin. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay naggagabay, ang Diyos ang tunay na may karapatan lang sa buhay na ito. Huwag nating ibigay kahit kanino. Kaya piliin natin, it is our option, it is our choice, it is our desire to just be soaked in His grace, in His mercy, and His love. Sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon at mananakop na sa kanyang pagkabuhay na maguli tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa sa oras ng pagdating ng ating kamatayan at pagkabuhay sa ating pagkaka-exile, si Kristo ang nasa harapan natin at tanggapin tayong malugod ng Diyos Ama sa langit at sabihin sa atin, katulad ng sinabi niya kay Kristo, "This is my son who I am well pleased." At gawin natin ito. Manatiling nawa na sa atin ang biyaya ng Diyos. Naway manatiling palagi sa atin ang biyaya ng Diyos. Naway manatiling palagi sa atin ang biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang araw po at pagpalain kayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.